Amerika at Israel may matinding binabalak laban sa Iran. Ano kaya yun? Iran may warning sa Amerika. At yan ang aalamin natin sa JP Amazing Stories. Matinding babala ang inilabas ng Iran matapos direktang bombahin ng United States ang tatlo sa pinakamahalagang nuclear facilities nito. Ayon kay Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi, tumawid na umano ang Washington sa isang napakalaking red line. Isang hakbang na maaaring tuluyang magsara sa natitirang pintuan para sa diplomasya. Naganap ang pag-atake noong Hunyo 22, 2025, local time sa Iran. Sa ilalim ng tinawag na Operation Midnight Hammer, tinarget ng United States ang nuclear facilities sa Fordow, Natanz at Isfahan. Ayon sa United States Department of Defense, layunin ng operasyon na sirain o matinding pahinain ang nuclear program ng Iran. Nilinaw rin ng Pentagon na hindi nuclear weapons ang ginamit sa pag-atake. Conventional bunker buster bombs at cruise missiles ang ipinadala laban sa mga pasilidad. Agad namang kinondena ni Araghchi ang operasyon. Para sa Iran, hindi lamang mga gusali at nuclear equipment ang tinamaan. Iginiit niyang pati ang United Nations Charter, international law at ang Global Nuclear Non-Proliferation System ay matinding nasira dahil sa ginawa ng Washington. Ayon kay Araghchi, nasa kalagitnaan umano ng diplomatic negotiations ang Iran nang magsimula ang mga pag-atake. Nakikipag-usap daw ang Tehran sa United States tungkol sa nuclear issue nang unang umatake ang Israel. Pagkatapos nito, nakipagpulong pa umano ang Iranian delegation sa mga European representatives sa Geneva. Ngunit makalipas lamang ang 2 araw ay direktang sumali ang United States sa military operation. Dahil dito, inakusahan ni Araghchi ang Washington na nagtaksil sa diplomasya. Sinabi niyang hindi Iran ang tumalikod sa negotiations. Para sa kanya, ang United States ang sumira sa proseso ng payagan o suportahan nito ang pag-atake ng Israel bago tuluyang bombahin ng American forces ang Iranian nuclear facilities. Hindi rin diretsong sinabi ng Iranian Foreign Minister kung handa pa silang bumalik sa negotiating table. Ayon sa kanya, kailangan munang alamin ng Iran ang kabuuang pinsala at pag-aralan kung mayroon pang natitirang puwang para sa diplomasya. Pero malinaw ang kanyang babala. May karapatan ng Iran na tumugon bilang self-defense at gagawin nito ang kinakailangan para protektahan ang teritoryo, seguridad at mamamayan nito. Hindi naman isiniwalat ni Araghchi kung anong klase ng retaliation ang pinag-aaralan ng Tehran. Nang tanungin kung maaaring atakehin ng Iran ang mga American military bases o isara ang Strait of Hormuz, sinabi lamang niyang maraming option ang kanilang hawak. Ang Strait of Hormuz ay isa sa pinakamahalagang shipping routes para sa langis at natural gas. Kaya anumang military action sa lugar ay maaaring makaapekto hindi lamang sa Iran at United States, kundi maging sa mga Gulf countries at sa pandaigdigang presyo ng langis. Iginiit din ni Araghchi na peaceful ang nuclear program ng Iran. Ayon sa kanya, mahigit 2 dekada nang sinusubukan ng Tehran na patunayang hindi ito gumagawa ng nuclear weapon. Binanggit niya ang dating nuclear agreement na tinatawag na Joint Comprehensive Plan of Action na napagkasunduan ng Iran at ng P5+1 countries. Ngunit noong unang termino ni President Donald Trump, umatras ang United States sa kasunduang iyon at muling ipinataw ang mabibigat na sanctions laban sa Iran. Para kay Araghchi, ito ang isa sa mga dahilan kung bakit mahirap ng pagkatiwalaan ng Tehran ang mga bagong offers ng Washington. Kinwestiyon din niya ang silbi ng Nuclear Non-Proliferation Treaty. Miyembro ang Iran ng kasunduang ito at nakapailalim sa inspections ng International Atomic Energy Agency ang ilan sa mga pasilidad na inatake. Kinumpirma rin sa mga dokumentong isinumite sa IAEA na ang Fordow, Natanz at Isfahan facilities ay nasa ilalim ng monitoring ng ahensya bago ang pag-atake. Para kay Araghchi, kung hindi kayang protektahan ng NPT ang isang bansang miyembro laban sa pag-atake sa nuclear facilities nito, maaaring mawalan ng tiwala ang ibang bansa sa buong non-proliferation system.
Nanawagan ng Iran sa United Nations Security Council na magsagawa ng emergency session at kondinahin ang ginawa ng United States. Hiniling din nito sa International Atomic Energy Agency Board of Governors na pag-aralan ang pag-atake at gawin ang legal nitong responsibilidad bilang international body na nangangasiwa sa peaceful nuclear activities. Samantala, ipinagtanggol naman ng Washington ang operasyon. Ayon sa Pentagon, nakatuon lamang ang pag-atake sa nuclear facilities at hindi sa Iranian civilians o regular military forces. Iginiit ng United States na layunin nitong pigilan ng Iran na magkaroon ng nuclear weapon at bawasan ang kakayahan nitong magpatuloy sa uranium enrichment program. Magkaiba rin ang pahayag ng dalawang panig tungkol sa nuclear program. Sinasabi ng Iran na para lamang ito sa peaceful energy at civilian purposes. Ngunit matagal nang nag-aalala ang United States, Israel at ilang Western countries na maaaring gamitin ang mataas na antas ng uranium enrichment para sa paggawa ng nuclear weapon. Habang patuloy na sinusuri ang lawak ng pinsala, bumiyahe si Araghchi patungong Moscow upang makipagpulong kay Russian President Vladimir Putin. Tinawag niyang strategic partner ng Iran ang Russia at sinabi niyang magkakaroon sila ng seryosong konsultasyon tungkol sa magiging susunod na hakbang ng Tehran. Sa puntong iyon, malinaw na hindi lamang military retaliation ang pinag-aaralan ng Iran. Kasabay nito ang diplomatic offensive, pakikipag-ugnayan sa Russia, China, United Nations at iba pang bansa upang makakuha ng suporta laban sa United States. Ngunit ang pinakamabigat na bahagi ng pahayag ni Araghchi ay ang kanyang deklarasyong nakalaan ang lahat ng opsyon para sa Iran. Hindi niya sinabi kung kailan, saan o paano gaganti ang Tehran. Gayunman, ang mensahe nito sa Washington ay malinaw. Hindi itinuturing ng Iran na tapos na ang labanan pagkatapos ng pambobomba sa Fordow, Natanz at Isfahan. Sa halip, maaaring ang Operation Midnight Hammer pa lamang ang simula ng isang mas mapanganib na yugto ng tensyon kung saan ang susunod na galaw ng Iran ang maaaring magdesisyon kung babalik pa sa negotiations ang dalawang bansa o tuluyan ng hahantong ang krisis sa mas malawak na digmaan. Muling sumiklab ang matinding tensyon sa West Asia matapos maglunsad ang Iran ng sunod-sunod na missile at drone attacks laban sa Kuwait, Jordan at iba pang shipping-linked targets sa rehiyon. Kasabay nito, nagsagawa naman ang United States ng tinawag nitong heavy wave of strikes laban sa mga military target ng Iran, dahilan para muling mangamba ang international community na tuluyang lumawak ang digmaan. Sa Northern Kuwait, tumama umano ang isang Iranian strike sa gusali ng isang Chinese company. Malubhang napinsala ang istruktura at isang worker ang nasawi. Sa Jordan naman, sinabi ng kanilang armed forces na matagumpay na na-intercept ng air defense systems ang 5 missiles na inilunsad mula sa Iran. Wala namang naiulat na nasaktan sa insidenteng iyon. Ang mga pag-atake ng Iran ay nangyari ilang oras matapos sabihin ng US Central Command na binumba ng American forces ang dose-dosenang targets na pagmamay-ari ng Islamic Revolutionary Guard Corps. Kabilang sa mga tinamaan, umano ang military command centers, missile at drone facilities, coastal surveillance sites at defense installations. Ayon sa United States, ang kanilang operasyon ay paganti sa naunang missile attack ng Iran sa isang military base sa Jordan na kinaroroonan ng mga American troops. Nagbabala rin si US President Donald Trump na hahampasin nila ng matindi ang Iran dahil sa patuloy nitong pag-target sa mga base at interes ng Amerika sa rehiyon. Hindi lamang Kuwait at Jordan ang naapektuhan ng bagong escalation. Sa Egypt, nagkaroon ng sunog sa 2 natural gas vessels sa Damietta Port matapos umanong tamaan ng mga drone. Kabilang sa mga barkong nasunog ang isang US-owned floating storage facility at isang Greek-owned tanker. Wala namang naiulat na nasaktan, ngunit sinabi ng Egyptian government na batay sa paunang investigasyon, drone attack ang posibleng dahilan ng insidente. Sa Iran naman, 3 tao ang naiulat na nasawi at 2 ang nasugatan matapos tamaan ng airstrike ang Qeshm Island, malapit sa Strait of Hormuz. Ang naturang lugar ay mahalaga dahil dito dumadaan ang malaking bahagi ng oil shipments ng mundo. Dahil sa patuloy na labanan, muli umanong nahinto o lubhang nalimitahan ang pagdaan ng mga barko sa nasabing waterway. Lumawak din ang tensyon patungo sa Iraq at Saudi Arabia.
Isang araw bago ang bagong US strikes, nagsagawa umano ang United States at Saudi Arabia ng magkasanib na pag-atake laban sa Iran-backed militia sa Iraq. Hindi bababa sa 20 fighters at 6 na Iranian advisors ang sinasabing nasawi sa operasyon. Inakusahan din ng Saudi Arabia ang ilang Iraqi militias ng pagpapadala ng drones laban sa kanilang oil facilities. Bagamat itinanggi ng isang umbrella group ng Iraqi militias ang aligasyon, sinabi naman ng Iran-backed Houthis sa Yemen na sila ay nagsagawa rin ng magkakahiwalay na pag-atake laban sa Saudi energy infrastructure. Ayon sa Houthis, target nila ang mga oil facility na ginagamit upang dalhin ang Saudi crude oil patungo sa Red Sea port ng Yanbu. Mahalaga ang rutang ito bilang alternatibong daanan sakaling manatiling mapanganib o sarado ang Strait of Hormuz. Nakitaan din umano ng satellite imagery ng pinsala ang Saudi Aramco facility sa Abqaiq, isa sa pinakamalaking oil processing centers sa mundo. Dahil dito, sabay nang nanganganib ang dalawang pangunahing trade routes, ang Strait of Hormuz at ang Bab el-Mandeb Strait. Kapag tuluyang naharang ang dalawang daanang ito, posibleng maapektuhan ang global supply ng langis at natural gas, pati na rin ang presyo ng fuel, kuryente, transportasyon at mga pangunahing bilihin sa iba't ibang bansa. Sa kabila ng matinding palitan ng pag-atake, patuloy pa rin umano ang pagsisikap ng mga mediator na ibalik ang United States at Iran sa negotiating table. Nais din umano ng Saudi Arabia na mapigilan ang tuluyang paglaki ng giyera. Ngunit malinaw nitong ipinahayag na hindi nito palalampasin ang anumang pag-atake laban sa kanilang oil industry at critical infrastructure. Sa ngayon, bawat missile na inilulunsad at bawat military facility na binubomba ay lalong nagpapaliit sa pagkakataon para sa agarang ceasefire. At habang patuloy na lumalawak ang mga target mula Iran patungong Kuwait, Jordan, Egypt, Iraq, Saudi Arabia at mga pangunahing shipping routes, mas tumitindi ang panganib na ang regional conflict ay mauwi sa isang mas malawak at mas mapaminsalang digmaan. Posibleng mas tumindi pa ang digmaan matapos lumabas ang report na naghahanda ang United States at Israel ng coordinated airstrikes laban sa mga energy-related target sa loob ng Iran. Kabilang umano sa mga posibleng target ang oil refineries, power plants at iba pang mahahalagang infrastructure na ginagamit ng Tehran. Sa isang pagpupulong sa Camp David, sinabi ni President Donald Trump na patuloy na humihina ang military capabilities ng Iran dahil sa sunod-sunod na airstrikes. Gayunman, inamin niyang may kakayahan pa rin ang Tehran na maglunsad ng missiles at drones laban sa American forces at mga kaalyado nito sa rehiyon. President Donald Trump, "They'll get weaker. At some point, they're going to say, we just can't take it anymore." Bagamat marami sa Iranian missiles at drones ang nai-intercept, may ilan pa ring nakakalusot at nagdudulot ng pinsala at casualties sa American forces. Patuloy ding nakaharang ang tensyon sa Strait of Hormuz, kung saan wala pa ring malinaw na kasunduan para maibalik ang ligtas at malayang pagdaan ng mga barko. Ayon sa report, pinag-aaralan na ng United States at Israel ang isang major strike na maaaring isagawa kapag nagbigay ng final approval si Trump. Ngunit nilinaw ng mga source na wala pang pinal na desisyon at maaari ring bahagi lamang ito ng pressure campaign upang pilitin ng Iran na sumunod sa negotiations. Kapansin-pansin ang posibleng muling pagsali ng Israel dahil matagal itong hindi direktang nagsasagawa ng strikes laban sa Iran. Kapag natuloy ang sabayang pag-atake sa refineries at power plants, maituturing itong malaking escalation na maaaring makaapekto hindi lamang sa military operations ng Iran, kundi pati sa electricity supply, fuel production at pang-araw-araw na buhay ng mga sibilyan. Nagbabala naman ang isang national security expert na maaaring lumabag sa international law ang pag-atake kung ang tatamaang energy infrastructure ay ginagamit lamang para sa civilian purposes. Ayon sa kanya, hindi rin garantiya na titigil ang Iran dahil lamang sa patuloy na pambubomba, lalo na't napatunayan na nitong kaya nilang lumaban sa mahabang digmaan. Sa ngayon, nananatiling nakahanda ang United States at Israel habang hinihintay ang magiging desisyon ni President Trump. Kapag ibinigay niya ang go signal, posibleng magsimula ang isa sa pinakamalawak at pinakamapanganib na yugto ng digmaan laban sa Iran.